Layuan na yung anak mo. Intro ni Tipsy kay Looney. Nakaabot ka ng semis kasi tinalo mo si tinalo mo? Frank? Nasira tuloy yung intro, parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula. Ba't andito ang pota? See, the novel wasn't exactly clear how it all started. Kaya mga tao may kanya-kanyang teorya. Kaya hayaan mong punan ko yung mga blanco dun sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Game! 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 Tangi niyang nakalaban? Mali. Tangi niyang nakalaban, si Zaito, gamit mga imbentong talata. Winter is coming, kanyang sabi at napili niyang panata. Winter is coming, hoy, nasa Pinas Kampuking ina mo yata. Pero ultimo yung winter mo, pagpapawisan, ngayong nasa imperno ka ng mga yawa. Seryoso? Nag-skip ka ng stage 2? Rumekta semis yung face? Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage? Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Hindi. Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dong sa video na nakita mo. Yung ano nakita nyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi ng sindi pa yung nasindikato. Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na magic. Pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic. Nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan? Papalit-palit na mga player para lang dyan ay sus. Ang mali nyo lang, di nyo pinalitan yung final boss. Pero bakit nga ba may mga ganon? Ba't nga ba may mga ganon? Kasi isa kang PSP Gym franchisee. Di nyo alam yun. Di nyo alam yun. Ito ang bida ninyo. Business partner. So basically, may-ari ka rin ng liga na to. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo, ito'y sampal. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo. Na bilang owner lang ng gym, yung kaya mong i-flex, ako yung flex ko yung pagbubuhat lagi sa inyo. Kaya welcome sa PSP. PSP, Paliga ni Shei at Phoebus. Oh, Shei at Phoebus. Kaya nga nakapag-skip ng stage 2. But that's hideous kasi paano madedevelop tong bata nyo kung pa na-skip nung early stages nung fetus? Meron pa yung dalawang teknik. Gusto niya ipagpabukas yung judging. Siyempre, para pwedeng dahil lang sa replay siya nanalo. Tas igitna itong laban. O, di ba? Nasa gitna yung laban. Di ba? Igitna itong laban para di daw tulog yung mga tao. Talagang planado. Hoy, Bisaya lang yung kalaban. Tinatarang Tagalog nyo ba ako? Seryoso? Yeah. Hindi to mind conditioning na parang J Black. Diba? Kala niya,
Anong Sixth Threat at Mo tarantado ang naka-ready yung poster ng PSP pag tiga PSP yung nanalo? Tangina, ano yun? Organizer ka na, player ka pa? Kupal ka ba, boss? Saras kay Joel, Tulokoy. Tangina, nakakaawa ka. Pumayag ka maging puppet set. Asa na yung pride mo na tumanggi na lang instead and be like, hindi, ako si Seiyi. Isa sa OGs ng ating set, 2018 champion na sa aking belt. Puta, asa na yung dating Slim Seiyi na we can't stand up for his fucking self, bitch. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. Di pa ba sapat na tinulungan ka lang ni Enigma magkampiyon dati? Pati ba naman dito naka-safety? Cause dog, it's not about more championships pag sinabi niyong MC. Puta, hakutin mo yan lahat. Pero yung titulo ko pa din ang mas mabigat. Tanong mo sa tao yan, Seiyi. Kahit yung isang championship ni Nowitzki, mas matimbang pa din sa 2 kampyonato ng KD. Kaya di pwede ikumpara yung corona natin, isa ka lang bunga ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs. Hindi pwede ikumpara yung corona natin, isa ka lang bunga ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs, pero iba ng inuupo ang trono. Parang damo at bato, magkatugma naman oo. Ngunit legasiya ko'y natural, sadyang puro pagkatubo, habang legasiya mo'y nabuo dahil sa tulong ng mga taong nasa loob ng laboratorio. Tinuturi lang kasi tayong probinsyano nitong mga gago. O sige, pasok sa aming bahay. At dahil tayo'y probinsyano at may dayo, tsak may manok na makakatay. Isang anggulo, isang round. Diba? Ito'y laban daw ng 2 magaling sumilip ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang! Ops! Iniisip niya na yung mga naka-ready niyang ribat. Siyempre! Totoo eh. Expected niya na yan. Basta yung delivery, pakiingatan. I-stutter mo ng konti para kunwari hindi mo inasahan. Hi! Ay! Nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Crips, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, ang daming mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Tangina to, haba ng rounds, no? Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gago. Diba? Oh, gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho. Yung round 1 tungkol sa past at nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Yeah! Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare mag. 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing, Brad, inahamon mo pa yung Glock. Isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking. Ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ambot sa imo. Kulit, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Seiyi, basta ando doon.
Tapos sasabihin nyo, lamang sa experience? Talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan? Tangina ka. Di ba? Ang corny mo, men. Biruin nyo ha, pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Tangina. Talo kaya sa ranking bumalentong. You got clapped and clapped and clapped, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2-2? Team SS versus LA, pero si Smugglers yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang iha, classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. Kaya hindi ka kontrabida. Ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong pake sa titulo, gusto ko lang respeto. Tanginang villain to, imo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pakaugag ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung kontradiksyon. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga. Kung di yan hater ng Dunggalo, anti-DDS o fans yan ng mga nabadibag ko. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo lang mga kalaban ko. Kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito na bilang lang yung umaasa na manalo ka pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang... Real talk! Real talk mo ito. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Gusto lang nilang banatan mo yung Dunggalo, DDS, ganun lang kasimple. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Seyi kahit walang bars, basta masakit magsalita. Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew pamilya ni Sixth Street, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang. Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Reach. Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni price tag at akata. Tanga ka talaga. Gago! Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitindit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Diba? Kaya bilang veterano na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano, dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisan na kakumpetisyon mo. Damn, son! Sakalang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent man. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one.
So that's a wrap for history. That's a wrap for history. At oo, bagong God to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Para makakuha ng magandang reaction, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Tingnan mo, sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Tingnan nyo, tayo dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina, di ba sa pagdidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tanginang yan? Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan, ikaw parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan, tanginang yan. Game! Huling round na. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. So pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung tatlo niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Yung nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Di ba? Tas yung premyong isang milyon, pang bibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Oh, regalo! 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 Nakuha niyo yung essence? Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Present! Present! Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap yung susunian. Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano hindi ko malalaman, lagi mong kinikwento? Nagdodota kami ni Sak. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann. May daladalang vibrator. Out mo na ako. Tangina, real talk. Real talk. Kami ni Sak talaga na pa. Yo, did that nigga really just say that? Di ba? Kaya gano'n na lang. Kaya gano'n na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado. Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan nung kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Phoebus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Tasang malupit doon pag sinagot ka lang ng let's go, Sheyi, let's go. Kupal! Bastos na asawa! Hoy! Baka nakakalimot ka, siya yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label, para ulit magkarakit ka, bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream, gamit kanyang dede, pinang-aakit ano. Nagigets
nagigets niyo yung pattern? Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe men. Di pa nag-aaydo yung fiancé, nagamit mo na sa engagement. Kaya ganun na lang, di ba? Kaya okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog ay ang tanginang yan. Siya yung nilalait, ikaw nag-aabang lang. Siya yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon, dala ng mga panlaman tiyan, tanginang yan. Di ba? Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Para'y atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Kasi, real talk pare, kung walang Ann Mateo, matagal na dapat walang Seyi. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit nang mabihisan ka lang. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip, sampal sa misis mo yon, walang yaka? Bugo nga pagkabana. Naghahanap ka pang ibang ring, pare, wala nang kasing mas mahalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto man damay ng pamilya. Tas ikaw lang yung solong nakata mo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga na in love ba sa akin asawa mo. Kaya kitil ka sa akin, gago. Kahit si Phoebus pa iyong amo, kahit may assist ka palang hurado. Ang kaso, di marumi ang DDS, ikay malinis din na ba?